Gawin natin ang ating pagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin na tayong mga makasalanan na palaging nangangailangan ng awa at patawad ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang maibigin mong paglingap ay siya nawang mauna at sumabaybay sa amin upang manatili kaming nananabik sa pagdating ng iyong anak. Makamtanawa namin ang iyong pagtataguyod araw-araw at ang kaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, matutunghayan natin ang pangakong gagawing pagliligtas ng Panginoon sa mga matuwid at makatarungan, sa mga buong pusong naglilingkod, at higit sa lahat sa mga tapat sa tipan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanya'y sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipag-isa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat ng kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadaram ako sa inyo ang kagalakan sa aking templo.
Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang pagliligtas na hinihintay ay dumating na pinatotohanan ni Juan at ng kanyang mga gawa. Magsitayo po ang lahat. Kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kay sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ang tema ng ating pagninilay sa gabing ito ay tungkol sa Pasko bilang pagsilang ng tunay na liwanag ng sanlibutan. Alam po ninyo, sa panahon ng mga pagano o yung mga taong hindi Kristiyano, ang Pasko ay tinatawag nilang pagsilang ng Sol Invictus. Ang ibig sabihin ng salitang Sol ay sun, araw. At ang ibig sabihin ng salitang Invictus ay invincible. Ibig sabihin hindi magagapi. Kaya pag sinabing the birth of the Sol Invictus ay ang pagsilang ng araw na hindi magagapi. Kaya sa
December 25, sa gitna ng dilim at taglamig, ay bumabawi ang araw, sapagkat humahaba ang araw at umiigsi ang gabi. December 25, the day the sun regains its strength. Lengthening of the daylight. Kaya bumabawi ang araw. Ngunit ang araw, kahit sabihin pang haring araw, ay lumulubog din. Nawawala rin ang kanyang liwanag. Katulad ngayong gabi, ang sikat ng araw ay nasa ilalim natin sa kabilang panig ng mundo, kaya madilim sa atin. Kaya ang Sol Invictus, ang pagsilang ng araw na hindi magagapi, ay nagagapi pa rin sapagkat ito'y lumulubog at naghahari ang kadiliman. Sa ating mga Kristiyano, ang December 25 ang pagsilang ng tunay na liwanag ng sanlibutan, sapagkat siya ang liwanag na hindi magagapi. Si tinatawag na the sun that never sets. Hindi tulad ng haring araw, nagagapi rin siya. Hindi rin siya sumisikat sa ibang panig ng mundo. Pero si Jesus, ang tunay na liwanag ng sanlibutan, ay tulad ng araw na hindi lumulubog. Hindi siya nagagapi ng anumang kadiliman. Kaya ang liwanag ay simbolo ng Pasko. Kaya makikita natin may mga simbahan na napakaliwanag, loob at labas ng simbahan. Doon sa Giginto ako'y natutuwa sapagkat yung labas ng simbahan ay napakaliwanag. Ito'y simbolo ni Kristo na siyang tunay na liwanag ng sanlibutan. At yan ang dahilan kung bakit naglalagay tayo ng iba't ibang liwanag at kulay ng ilaw pagsimbang gabi, sapagkat ang pagsilang ni Jesus ay ang pagsilang ng tunay na liwanag. Ngunit, ang liwanag ay hindi lamang dapat sa mga istruktura, hindi lamang sa mga lansangan, hindi lamang sa mga lugar tulad ng mga pasyalan. Yung ating munisipyo nagiging pasyalan ng marami sapagkat napakaraming liwanag at iba't ibang kulay. Maganda yan. Ngunit ang binibigyan ng diin, hindi lamang dapat ang mga istruktura, mga lansangan, mga bahay, mga pasyalan ang magkaroon ng liwanag, kundi tayo mismo ang maging liwanag para sa iba. Kaya dito sa Ebanghelyo, narinig natin, sinabi ni Jesus, si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kay sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Kaya para kay Jesus, ang dapat nagliliwanag, una't higit sa lahat ay tayo, sapagkat tayo mga anak ng liwanag. Tayo tinatawag na children of the light. Kaya tayo ay dapat ding nagliliwanag sa pagsalubong sa Pasko ng pagsilang ng tunay na liwanag ng sanlibutan. Hindi masamang lagyan natin ng maliwanag na ilaw ang iba't ibang lugar upang gumanda. Pero huwag natin kaligtaan na nga nais ni Jesus maging tulad tayo ni Juan Bautista na parang maningas na ilaw na nagliliwanag. Ang lahat ng mapalapit sa Kanya'y naliliwanagan. Ang lahat ng mapalapit sa Kanya ay nagiging matuwid. Ang lahat ng mapalapit sa Kanya ay napupunta sa katotohanan at katarungan. Kaya iyan dapat tayo.
Huwag tayong maghanap lamang ng liwanag sa mga simbahan, lalo na sa labas. Tayo ang dapat unang nagliliwanag tulad ng maningas na ilaw. Sapagkat tayo mga anak ng liwanag, children of the light. Paano tayo magiging mga anak ng liwanag? To be children of the light is to turn from sin and be transformed. Tayo mga anak ng liwanag kung tatalikod sa kasalanan at tayo ay magbabago. At iyan ang ipinahayag sa atin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Tayo'y mga anak ng liwanag kung tayo hindi lamang lumilihis o nagbabawas ng kasalanan, kundi tayo'y tumatalikod sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng metanoia, to make an about face. Yun ang tunay na pagtalikod sa kasalanan. Nag-about face tayo sa kasalanan. Hindi lang tayo lumilihis ng konti o nagbabawas ng kasalanan. Tayo mga anak ng liwanag. Kaya tayo dapat ay tumatalikod sa kasalanan at tayo'y nagbabago. Kung tayo'y nasa kasalanan at hindi tayo nagbabago, hindi tayo mga anak ng liwanag, tayo mga anak ng kadiliman. Hindi tayo nakapagbibigay ng liwanag para sa iba, na ililigaw natin ang iba. Wala silang nakikitang pamarisan o modelo pag tayo ay nalalapit sa kanila. Kaya ngunang kahulugan ng pagiging mga anak ng liwanag, to turn from sin and to be transformed. Ikalawa, to be children of the light is to live with a spirit of joy and hope amidst everything. Ang pagiging mga anak ng liwanag ay mabuhay sa spiritu ng kagalakan at pag-asa sa kabila ng lahat. Sa kabila ng pandemya COVID-19. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang ating bayan Garay ay zero sa COVID-19. Kaya patuloy tayong mag-ingat, patuloy tayong sumunod sa pinagagawa sa atin. Face mask, alcohol, at huwag tayong pupunta sa mga matataong lugar. Dito sa simbahan kayong magkakatabi, magkakasama rin sa bahay. Kayong mga nasa labas na magkakatabi, magkakasamang nagpunta dito. Ang ibig sabihin, wag lang kayong pupunta sa lugar na hindi ninyo kasama at kakilala ang mga tao para magkaroon ng social distancing. Kaya kahit na tayo nasa pandemya pa rin, sapagkat tayo mga anak ng liwanag, kailangan tayo ay nabubuhay sa spiritu ng kagalakan at pag-asa. Ang ikatlo, to be children of the light is to open ourselves and others to the grace of forgiveness. Sapagkat tayo anak ng liwanag, kailangan bukas tayo sa pagpapatawad sa iba. Meron ka bang hindi pinatatawad? Pag meron kang hindi pinatatawad, hindi ka anak ng liwanag. Ikaw ay anak ng dilim. Meron ka bang tao na hindi binabati? Ay hindi ka anak ng liwanag. Ikaw ay anak ng dilim. Gumagawa ka ba ng hindi tama? Hindi ka anak ng liwanag. Ikaw ay anak ng dilim. Ito ang hinihingi sa atin ng ating pagsasama-sama sa banal na misa para sa simbang gabi. Ipinagdiriwang natin ang pagsilang ng tunay na liwanag ng sanlibutan. Kaya tayo naging mga anak ng liwanag. Kaya maging liwanag tayo
para sa iba. Maging liwanag tayo na tatanglaw para sa lahat. Katulad ng binabanggit sa misa, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tayo mga anak ng liwanag, maging liwanag tayo para sa isa't isa. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, habang naghahanda tayo sa pagdating ng liwanag, hilingin natin sa Amang maawain na dinggin ang ating mga panalangin, ating sambitin, Panginoon, sumikat nawa ang iyong liwanag. Panginoon, sumikat nawa ang iyong liwanag. Upang ang ating mga obispo at pari ay higit pang mapalalim ang pananampalatayang Kristiyano bilang paghahanda sa nalalapit na sinodo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumikat nawa ang iyong liwanag. Upang ang mga namumuno sa ating bansa at naghahangad mahalal na mamuno ay isulong ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumikat nawa ang iyong liwanag. Upang tulad ni Juan Bautista, tayo ay manindigan sa katotohanan at ibahagi ito sa iba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumikat nawa ang iyong liwanag. Upang ang mga yumao ay magkamit ng liwanag na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumikat nawa ang iyong liwanag. Amang maawain, turuan mo kaming maging liwanag ng katotohanan ng pananampalataya sa aming kapwa, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat, pag-aalay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming habang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, nangangahog ko, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay
Sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Andres, ni San Martin de Porres, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ngayon ilakas loob nating dasalin sa awit ang panalangin ng magkakapatid. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mataasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpapakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo, ang tunay na liwanag ng sanlibutan. Lumapit tayo at maakit sa kanyang liwanag. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para baghang naririto ka at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Para po sa maayos na pagtanggap ng banal na komunyon, maupo po muna po ang lahat.
Hintayin po muna nating makapwesto ang mga lay ministers. Mauna pong tatayo ang unang hanay na susundan ng susunod na hanay. Huwag po munang tumayo kung di pa dapat. Mayroong makikita na markers na tatapakan sa sahig na gabay para magkaroon ng social distancing. Maraming salamat po. Kalabing-anim ng Disyembre. Kalabing-anim ng Disyembre. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Ding-dong, 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 ding-dong. Ay, mga parola na kasindi. Ay, mga parola na kasindi. Simbang gabi, simbang gabi, ay simula ng Pasko. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng laing Pilipino. Siyang na gabi, aming gumigising, sa tugtog ng kampana, walang tigil doon. Ding-dong, ding maaga, kami kinabukasan. Lalakad kami ng kay-langkay, babati ng ninong at ninang ng maligayang Pasko po at alip ng kamay. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng laing Pilipino. Siyang na gabi, aming gumigising, sa tugtog ng kampana, walang tigil doon. Ding-dong, ding maaga, kami kinabukasan. Lalakad kami ng kay-langkay, babati ng ninong at ninang ng maligayang Pasko po at alip ng kamay. Lahat kami masayang masaya, hindi namin maligot-ligotan ang masarap na butot suman matutulog kami ng may isip ang mga kawalan ang tatlong hari dating sa Pilipinas ay Pasko pa rin. Maaga kami kinabukasan, lalakad kami ng kay-langkay, babati
a whisper on this cold night. In the shadows, no one hears their cry. There is no room at the inn. There's a whisper on this cold night, but soon the world will see the child of light. There's a stable that becomes his home. There's a manger that becomes his throne. And shepherds come and see this sight behold. There's a stable that becomes his home. The world shall know that Jesus Christ is Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa ating maiksing programa sa misa ng hating gabi sa Pasko ng Pagsilang. Aawit po ang koro. Lumingon
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo bilang mga anak ng liwanag. Salamat sa Diyos.